Okay, maraming salamat po. Today is September 29 po, and of course today is Monday, and welcome po sa programa natin Nick Talk, the Real Talk with Nico. And kanina pa po I am monitoring itong plenary session ng Senado dyan po sa Pilipinas. May mga breaking news tayo, and still ongoing pa rin ang plenary session dyan po sa Senado hanggang ngayon. And busy tayo kanina, kaya nga medyo na-late tayo mag-vlogging ngayon dahil po I was trying to get more information regarding ang what is happening dyan po sa plenary session. But anyway, ito po ang breaking news. Na-resign na po si Representative Saldi ko sa pagka-congressman. Wala na po, no? Hindi na siya ngayon po ang elected congressman representing ang Ako Bicol Party List. Wala na po. But of course, pagkatapos ito, nag-resign siya. Anong ibig sabihin yan po? Ibig sabihin ba na wala na siyang problema o wala na siyang kaso dito sa Pilipinas? Tapos na? Kasi nag-resign na siya po? Or paano na? Para sa akin po, now that he already resigned as congressman, hindi na siya po entitled for parliamentary courtesy. Ibig sabihin, ang ICI or Independent Commission for Infrastructure, no? Design ito po to investigate ang mga infrastructure projects dyan po sa Pilipinas, which is a very hot issue ngayon sa Pilipinas po. Dahil billion and trillions of taxpayers' money were used by these unscrupulous contractors, greedy government officials po, especially dyan po sa Department of Public Works and Highways and other government agencies. That includes po, the way we look at it, that includes also ang COA, Commission on Audit. Commission on Audit, they did not do their job properly po. And of course, mga iba-iba pang government departments and agency po na most likely po involved in this in one way or the other, directly or indirectly on this scandalous dealings of flood control projects, vertical and horizontal government projects po. Some were already identified, many have been identified as ghost projects. Paano nangyari yun po? Hindi natin alam. And others are substandard. Walang quality ang trabaho po, no? In terms of the kind of materials used in the construction and overpricing of the project po and many other things dahil po mataas ang kickback ng mga tao involved. Itong mga tao involved dyan po, they have to make sure that they have the money to pay ang kickbacks, ang mga commission ng mga legislators natin, congressmen and senators po, kung sino man yan po involved. Although all allegations pa po, hindi pa itong sabihin natin concrete na po that they are guilty. Unless they are found guilty by the court beyond reasonable doubt, then we can say already po na ano. But so far, ongoing pa ang investigation sa mga names mentioned in the investigation carried out by ICI and of course by the Blue Ribbon Committee. Ang investigation being carried out by TRICOM dyan po sa House of Representatives, I was made to understand, or it was officially announced by the House of Representatives na they already canceled or stopped the investigation. Whatever they have, details or data po, they are going to submit it to the Independent Commission for Infrastructure po. Kasi sila yan po doing the investigation. So, wala na po si Congressman Saldi ako. And pwede na. He will be invited, and
he will not appear in the hearing if invitation will be issued to him. And I was made to understand, and it was announced na there were already invitations issued, extended to Saldico before he resigned as a congressman po, no? But if he will not, or he will ignore this invitation po, then pwede na po ang Blue Ribbon Committee to cite him in contempt. Pwede na po, no? And if he continue to hide, then a warrant of arrest will be issued. To him po. To him. So, paano na po? So, I think after receiving the resignation letter of Saldico po, so siguro naman po ang gobyerno, kung pwede naman, they had to cancel ang passport, Philippine passport ni Mr. Saldico, para hindi na siya pwede mag-travel from one country to the other countries. And of course, the authorities concerned are now looking into to frozen the assets or properties of Saldico, Mr. Saldico. So yun po ang latest updates natin tungkol itong si Saldico. And confirmation na po, mayroon na dito lumabas sa mga mainstream media po dyan sa Pilipinas, ang mga news sa mga mainstream media, and one of the news, mainstream media, lumabas po ang Philstar. Ang heading nila po ng balita ay Elizalde Co quits House on Speaker this deadline for his return. In fact, dapat siya today nandito na sa Pilipinas si Saldico po, at hindi yung nangyari. We still don't know kung nasaan si Saldico. Okay, nandito po. Let me read you a portion of this news article. Representative Elizalde Co, Ako Bicol Party List, has resigned as a member of the House of Representatives, citing grave and imminent threat to his and his family's lives while the government tracks him down and investigates the alleged corruption tied to his name. In a letter to House Speaker Boji D. on September 29, or today po, Ko said he was being denied his right to due process, prompting him to resign immediately and irrevocably. On account of the real, direct, and grave and imminent threat to the lives of my family members and me, and the evident denial of my right to due process of law, I am constrained to tender with immediate effect my irrevocable resignation as a member of the House of Representatives, the letter read. The letter came moments after the Independent Commission for Infrastructure recommended in its initial report to the Ombudsman that cases be filed against Ko over flood corruption projects in Mindoro. It was also said on the same day, this 10-day deadline for Ko to return to the Philippines expired after the Speaker revoked his travel clearance. Travel clearance lang dyan po, hindi yun ang passport niya, no? Apart from the budget insertion, he also faces claims of receiving kickbacks from flood control projects with several Department of Public Works and Highways or DPWH officials citing his name. So ito po, confirmado na po na hindi na ngayon po ang congressman ng Ako Bicol Party List po, si Mr. Elizalde Co. Bumaba na ang former speaker, si Martin Romualdez po. And ngayon, nandito na po si Ko. And sino pa po, who will come next? And I was made to understand na ang mga investigators po, authorities concerned, are already or will be filing. Ang Department of Public Works and Highways has already and will also be continuing to file charges against itong mga individuals mentioned in the investigation for administrative and possible criminal charges po in a very, very soon. Very, very soon.
time. Sana lang po, it will be soon as possible. Ha? Ha? Kasi yun naman ang gusto ang mga Filipinos. Kasi nasaktan na kami po dahil ang mga pera namin nagpunta lang sa mga tao, irresponsible, nabudol sa amin, nabudol sa mga Filipinos po. Dahil sa pagka-greediness nila po. Greediness. Sa kanila ang pera ay ang Diyos. And walang mga konsensya itong mga tao po, no? But let's hope and pray, and we will still fight and ask the government or administration of Marcos Jr. to make sure that these people will be going to jail. We want to see them behind bars. We want to see them behind bars. Let them pay for the crimes that they committed, no? Against the people, the Filipino people, against the Philippine nation. Let them pay po kasi mahirap po. Hanggang ngayon, the Filipinos are still suffering because of the greediness. Greediness po. Hindi lang we continue to lose precious lives when it comes to pagdating ang mga typhoon po. Our personal properties damaged, no? We continue to suffer ang mga flood victims. Continue to suffer ang mga personal belongings nila po, damage. No? Ang ekonomiya sa agricultural sector ng Pilipinas dahil walang magandang flood control projects natin po dito o dyan po sa Pilipinas, na sira ang mga agricultural crops natin po. Ang paddy field, ang rice field natin po, nasira. And ang dami itong pong negative effects dahil sa greediness, dahil sa corruption na gawa itong mga tao po. Akala natin po we can trust them. But sorry po, now we realize and now we are firm that you cannot be trusted and we want you to be out. The country for me po, no? Is out of order. So we have to do something. We have to do something. If the government will not do something, then the Filipino people in unison, in one big voice, we will make sure that the change will come. Change is coming po. By hook or by crook, changes will come. Change will come po. So, ingat kayo. Kasi your numbers are counted. Sana po mahiya din kayo po for what you have done sa amin mga Filipinos po. Ang mga anak namin po and mga future generations to come. They will also feel the effect po. No? Kaya nga ang mga Filipinos po determined now to make sure that you be punished. And in the event our dreams, our aspirations will not be met by the government, then expect something else. There will be mass demonstrations po. Yun po ang sigaw ng mga Filipino. No? Ang sigaw ng mga Filipino. Hindi lang dito po mga Filipino sa Malaysia, dito sa Sabah, but ang mga Filipinos din, overseas Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo, at saka mga kapatid natin, countrymen, kababayan natin po dyan sa Pilipinas. We are all suffering because of these people. Anyway, talking about the plenary session dyan po sa Senado. Dyan po sa Senado kanina, alas 3 po nag-umpisa, na nag-deliver na si former Senate President na Chis Escudero po. Nagsalita na po. For how many weeks already, or a month already po, he has been quiet and his name has been mentioned left and right po when it comes to itong allegations against corruption sa kanya po. And kanina sa Senado, he delivered his privileged speech. And he is pinpointing talaga po dyan kay Saldico and kay former Speaker ng House of Representatives, si Representative or Congressman Martin Romualdez. Let me share with you po ang portion, although
medyo mahaba kunti ito po ang video clip that I'm going to share with you po. But I think it is only but right and proper for me to share sa mga kababayan ko dito sa Sabah ang privilege speech ni Senator Chis Escudero po. No? Chis Escudero, para at least mas laro na po, you will know ang sitwasyon or what is happening dyan po sa Pilipinas. Ang issue ng, sabihin natin, itong corruption issues, which is very hot issue po sa Pilipinas. Ang dami na po mga tao galit na galit. Galit na galit. Let's listen to this video clip po. Nandito na po. Medyo mahaba kunti. Pasensya lang po. But please, kung may time kayo po, stay and listen. Watch to this privileged speech of Speaker, former Senate President, si Chis Escudero. And after you listen, kayo na po bahala. Kayo na po bahala. Bigyan ang mga opinion ninyo po. Kayo nang bahala po. But I think, whatever your comments and my comments po, parehas tayo po. At ang importante ngayon po, you listen first to this privileged speech of Senator Chis Escudero. Kanina lang ito po. Francis Chis Escudero. Yes, the gentleman from Sorsogon, Senator Francis Escudero is recognized. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador, maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang
sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya. Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit na mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. The 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po natin Representative Eli Saldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw yun kung walang siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran na agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako.
release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Mas inaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yun. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng tira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon? Kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako, hindi ko po gagawin yun. Ng tennis court ang nasabi ko sa akin sinimulang pinatayuan ng naani noong Oktubre noong 2022 ang nagkontraktor ang St. Gerard Construction na magmamayari ng mga diskaya na nasa negosyo sa mga manual flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ina ng pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, si Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok and fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyo ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kasubong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may tatlong daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, iniintiyan
Pangulo. Sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Martin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Karamihan sa mga Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po'y pinuntahan. No ako po'y dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi mo may mention si Cheese simply because walang insertion doon. Si sa Bulacan, Escudero, wala doon. Hindi po center yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you.
Okay, yun po, narinig natin po ang a portion of the privileged speech of former Senate President of the Philippines, si Senator Chis Escudero. He mentioned everything. And from the way we look at it ngayon po, no, it all started, yun na po, yun from the very beginning. They have been saying, mga Dutertes, demolition exercise ito po to make sure na they will destroy the name of Inday Sara Duterte, Vice President, who is, until now, likely to be the preferred next president of the Philippines come 2028. Lahat ito po, politically motivated. And pointing out dyan po sa 2028 presidential election po. No? Lahat ito po. The way we look at it. At saka lang those people who took advantage of the situation po, no? They made a lot of money left and right po. From sa baba hanggang sa itaas po. So far, nakita natin na mention ang pangalan ni Saldico at saka ni former Speaker of the House, si Martin Romualdez po. Parang sabi ni Senator Chis Escudero, siya ang mastermind. But a lot of Filipinos believe that he is not the number one mastermind. Mayroon pa po mas mataas sa kanya. Yon talaga ang mastermind. But they cannot mention the name kung sino yon po. So with this ongoing investigation left and right po, ang Blue Ribbon Committee at saka ang ICI, sana lang po at the end of the day this will be a fairy tale ending, na ang ending is they live happily ever after. Lumabas na po lahat ang sino-sino mga involved. They are put to jail. Justice prevailed. No? And we manage, ang gobyerno o tayo po, we manage to get back our lost money. No? Bakit po, sabi ni Chis Escudero, why hanggang ngayon po? No one is talking about mag-freeze ang whatever properties mayroon si Martin Romualdez. Bakit wala po? Bakit kay Saldico lang po? Bakit sa mga senador lang po? Bakit sa mga ibang tao lang po? Bakit hindi kay Martin Romualdez? Ano ba? Special treatment ba ito kay Martin Romualdez because he is the first cousin of the president? Yan po ang mga tanong ng taong bayan po ngayon, no? That is what we are asking. And sana lang po, lahat itong sabihin natin, mga questions to be answered po, will be answered in due time. As soon as possible. Kasi mahirap na. Mahirap na po talaga. Mahirap na po ang trust ng mga Filipino sa mga lawmakers natin po ngayon is mayroon na big question mark. Doon pa ang trust po. No? So kung we are going to continue with this thing po, then we are going to have a very, very big problem po. Kaya nga, I hope we will be able to solve this problem as soon as possible. But solving the problem, it means people who are investigating the case should be sincere, honest, and mayroon talaga siyang patriotism, the love for the country, the love for the countrymen. No? Hindi lang, as what we look at it now, ang mga resource person, itong mga tao po, kagaya ni Engineer Henry Alcantara, si Engineer Brice Hernandez, si JP Mendoza, si Undersecretary Roberto Bernardo po, no? Pagdating na sa hearing, selective lang ang ano nila when they divulge ang mga detalles po. Why? Takot sila po. Selective lang po.
they should be telling all. But apparently, they are not telling all. And the worst part here po, agreed ang Blue Ribbon Committee, ang mga members ng Blue Ribbon Committee, that they are not telling all. Yet, balik-balik pa ang hearing. Ang hearing po. They are not telling all. And they've tried to find yung mga excuses po, especially pagdating naman na bagong, sabihin natin, witness pa o resource person po who will reveal the name, especially when that particular person like Orly Guteza, a Marine retiree, when he mentioned the name of Saldico and Martin Romualdez po. Parang some of our senators po, a little bit aloof, no? And now, they're trying to investigate na naman ang affidavit ni Guteza. Kasi according to the lawyer who signed the affidavit of Guteza, he denied or she denied that she has anything to do with that affidavit. Affidavit po. Wala pa tayong sabihin natin na schedule, narinig from the Blue Ribbon Committee kung kailan talaga mag-resume sila ang session, but definitely there will be another hearing po, maybe next week. And kung mayroon mga importante talaga, maybe who knows, maybe later this week, mayroon tayo. But so far, officially, according to the Blue Ribbon chairman, for this week, wala pa silang schedule the hearing. Most likely, it will be the following week. It will be the following week. Maganda po ang, I like ang Blue Ribbon Committee hearing po. Why? Because it is open. It is open po. Nandyan ang media. Nandyan lahat. Live. Live ang coverage po. Whatever discussions or question and answers or whatever misunderstandings or doubts doon po sa hearing, everybody can hear and see. Maganda yun po. Transparency. That is very nice. Good. See? Now, on the other hand, itong ICI, the investigating, and ang chairman, si Hosaka, already said that it will be confidential hearing. Ibig sabihin, it will not be made public. It will not be made public. Now remember, ang mga tao po, ang mga Pilipino po, wala nang trust. O siguro mayroon pa trust, pero mayroon big question mark when we talk about trust issues. No? And then here comes the ICI, formed by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si BBM. Sabi nila, it is closed door hearing. So nasaan na pong transparency? We don't know what will happen or what is happening dyan po. We will just be basing whatever they say to the media, yun ang totoo. But how can we say or trust them what they are saying? Kasi we have seen already po that they cannot be trusted. May doubts na dyan po. Cannot be trusted. But if you make it open, then siguro po, nag-iba na naman ang isip ng mga Filipinos. Maybe siguro for me, maybe my executive session, closed door yun, okay lang yun po, no? But there will, sana na po, mayroon din yung mga hearings nila po, it should be open. Na if ang mga issues or revelations putting out during the hearing po doesn't concern national security, then make it open. Para klaro mas disente. Para walang duda ang mga tao. So that the people will not entertain any doubts po if it is an open investigation. That is what we want. And we want results.
We don't want only to, every week we will be sitting down sa television natin, parang teleseries na po, no? We'll be sitting down for how many hours and watch them. But at the end of the day, no result. No result. Maganda na sana yan po, ICI. Nag-start na sila po with a member, very credible, maganda ang reputasyon when it comes to love for the country and fight for corruption po, si Mayor Benji Magalong. But unfortunately, at nag-atras na si Benji Magalong. And apparently, it's very obvious he's not happy with how things are moving. How things are moving. Diyan po sa investigasyon. So, dagdag naman yon ang distrust. Ang distrust. So, that is really what is happening sa Pilipinas ngayon po. I will be giving you more details regarding what is happening dyan po sa Pilipinas, especially ang mga session sa both House of Representatives as well as dyan po sa, sabihin natin, Senate, no? From time to time, any breaking news po, I might not be able to give or to be the first one to break the news sa mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly sa Sabah. And of course, sa mga followers ko po dito sa TikTok, The Real Talk with Nico, ang mga overseas Filipino workers sa mga iba-ibang parte ng mundo. Or ang mga kababayan natin po dyan mismo sa Pilipinas. But I will make sure that the news that you deserve, you will get it dito po sa TikTok, The Real Talk with Nico. So, siguro hanggang dito na lang muna tayo sa programa natin na Monday, September 29 po. Malapit na po ang October, is another dalawang tulog na lang. And let's hope that the month of October is a rosary month po, no? Huwag natin kalimutan po ang to pray our rosaries for the whole month, and include our prayers po ang safety and future of our country and the future of all Filipinos po. No? Of all Filipinos. Yon ang importante po. Tomorrow or today, may mga sweldo na kayo po. Make sure that be prudent in spending dahil po cost of living sa Pilipinas, mahal na talaga po. Mahal na talaga. And of course, nandito pa mga typhoon. And ingat talaga tayo po. Especially yon mga areas na prone for flash flood. Ingat talaga kayo and make sure that you know the whereabouts, monitor religiously ang mga activities ng mga anak natin po, mga bata, ang mga senior citizens natin po sa bahay, as well as ang mga kasama natin sa bahay na may sakit. Ingat tayo po. So with this, once again, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, thanks. God bless you, and I love you. See you next episode. Bye.